Kasama siya sa Alpha member. Ibig sabihin, kasama siya sa grupo. Isa siya, pag nag-meeting-meeting, andun siya. Isa rin siya na susi kung sakali. Live stream, actual game. Pero nung binayaran ng sugal, nagla-live stream pa rin. Pero sugal na. Nako, Tignan niyo yung team Payaman. ayan na. Si Johnny Boy. At saka si... Ulitin natin, timpayaman yun na. Juni Boy, walang yaka Juni Boy. Hindi ko kasi pinapanood ng mga timpayaman eh. Oh, di ba? Timpayaman? May yumaman ba? stream pa rin. Pero sugal na. Tignan niyo yung team Payaman. Nako, Itong si Johnny Boy. At saka si... pangalan nun. Boss King. Si... Boss ano yun, King. yung asawa nung... ano? Asawa nung... kapatid ni Kong TV. Gamers, di umano. Si Boss King. Oh, si Boss King. Diba? Sabi ni Bruno, get the ball 50-23. Eh di Kadiri din pala si Makagago. Sa pagpo-promote niya ng sugal, Kadiri siya. Alam niya yun. Nag-usap kami ni Makagago dyan. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Gretchen Barreto, love story ng dalawa nila ni Bato de la Rosa. Nako, yan ang sinasabi natin dyan. Nagkakabukuan na po at nagkakakalkalan na naman yung mga matagal ng mga issue ni Gretchen Barreto, ni Bato de la Rosa, ni Atong Ang at kung sino-sino pang nadadawit dito sa sabong. DOJ Secretary Boy Remula, ano yan? Ano na naman yan? Di ba? Para yatang gusto na naman natang madawit si Bato de la Rosa dito. Pero sa tingin ko lang mga reaksyon, sa tingin ko lang. Kasi napapanggit dyan ang pangalan ni ano eh. Ang pangalan ni Congressman Tebis eh, di ba? Ay, si Bato de la Rosa, sa totoo lang, kung idadawit nila sa sabong, si Bato de la Rosa ay medyo malayo. Pwede, hindi ko sinasabing hindi pwedeng hindi madawit si Bato de la Rosa, pero medyo challenging, sabi nga, challenging. Pero itong si Tebes, medyo... no comment ako dyan, no comment ako kay Tebes. Kasi mariyatang no comment ako basta si Atty. Topacio. Yan, nagkikita na ni Atty. Topacio tugtugin sa paligid-ligid. Di ba mga reaksyon? Ito na. Ito na mga kareaksyon. Panya muna dito ha. Mayroong isang babaeng celebrity. Hindi ko na muna pangalanan at alam na nila yan. Kasama siya sa Alpha member. Ibig sabihin, kasama siya sa grupo. Isa siya, pag nag-meeting-meeting, andun siya. Isa rin siya na susi kung sakali. Siya ang mas marami ding alam. Ang media lagi nakafocus na kami lagi, hindi lang kami kumikibot. Pinapanood ko lang. Alam po ninyo yung si Atong Ang. Alam mo, kinaiinisan ko kay Atong Ang. Hindi yung pagiging magaling niya sa business eh. Ang kinaiinisan ko kay Atong, nakukuha niya lahat ng magagandang babae. Di ba, Nicole Barreto? Maganda po yun. Ngayon, yung asawa ni ex-wife ni Cesar Montano, di ba? Malupit to si Atong eh. Diyan ako naiinis kay Atong. Gwapo-gwapo ko na, wala pa rin eh. Di ba? Magpasabong kaya tayo. Nangyayari. Kaya nakafocus sa inyong investigasyon. Dahil, naturalmente, doon last nawala, yung bago nawala yung mga tao, doon sa sabungan ninyo. I just would like to tell you na kaya nakasintro, makasabihin mo na kayo lang ang pinagtutukan. Kayo talaga. Sa inyo talaga nakatutok ang investigasyon. Hindi ko po sinisira credibility niya. Binanatan umano dati ni Gretchen Barreto, si Senator Ronald Bato de la Rosa, sa isang video na kumakalat noon sa social media. Sa video, sinabihan ni Gretchen si Bato na, "Stop grandstanding, just get down to the investigation." Ito ay patungkol sa mga nawawalang sabungero noong 2021, kasagsagan ng online sabong ni Atong Ang, kung saan ang hepe ng pambansang pulisya noon ay si Bato de la Rosa. Nagsalita kasi itong si Senator Bato, na alam niya kung sino ang nasa likod ng pagkawala ng 34 na sabungeros,
na dinukot mismo sa sabungan ni Atong Ang sa Manila Arena, sa Santa Ana. Nako. So ibig sabihin, kung dinukot po lahat ng mga sabungero na yun doon sa sabungan ni Atong Ang, ibig ba sabihin no, na may kasalanan hindi si Atong Ang? Pwede. Ang hirap no? O, di ba, dinukot doon sa sabungan ni Atong Ang mga sabungero, pero yung walang connection si Atong Ang doon. Oo, gano'n. Pwede. Ang pahayag na ito ni Senator Bato, ay reaksyon niya sa mga revelasyon ng isang dating security guard sa Manila Arena, na sospek sa pagdukot sa mga sabungero. Ang naturang sospek ay nagpakilalang si alias Tutoy, na nagsabing magbibigay siya ng kanyang mga sinumpaang salaysay, sa DOJ at PNP. Sinasabing ang isa sa mga nasa likod ng pagdukot at pagpatay sa mga sabungero, ay isang sikat na artista na kabilang sa Alpha Group. Sa tingin ng marami, si Greta ang nasabing artista, na nakikita noon na nagbibitaw ng manok sa ruweda, kasama si Atong Ang. Ang lupit ni Gretchen Barreto, no? Mahilig siya sa kak. Sa kak fight. Mahilig siya sa mga nagtutuka ang kak. Ayos talaga si Greta, no? Si Atong Ang ay kilala sa mga tawag na Boss AA, Double A at Alpha. Sa post ni Greta, sinabihan niya si Senator Bato na, ang mahal ng relo ni Bato, saan kaya nanggaling yan? My God, a senator has that watch. Bira pa ni Greta. Milyones nga kasi ang halaga ng suot na relo ni Bato, na suot-suot na niya, bago pa man siya naging senador. Dagdag ni Greta, tumatolpak din kasi itong Bato na to eh. Nako, nagkarelo ka lang, tumatalpak ka na. Hoy, Gretchen Barreto. O yan sinasabi natin dyan eh. Hindi ba senador si Bato de la Rosa, meron na siyang kasyo. Ngayon, nako. Bato, ilabas natin yung mga talpak mo kaya, pagbubunyag pa ni Greta. Sinabi pa niyang maraming utang si Bato sa talpakan. Okay. Gretchen Barreto, ito para sa iyo. Halimbawa, ma'am, sabihin na natin tumatalpak si Bato de la Rosa. Sabihin na natin, na hypothetical tumatalpak. Ibig mo sabihin nun may kinalaman siya doon sa mga nawawala sa bungero? Nagpapasabong ba si Bato de la Rosa? Gambling lord ba si Bato de la Rosa? Yan ang sinasabi natin dyan. Boomerang ang nangyayari. Kapag yan ay bumalik kay Gretchen Barreto, at si Gretchen Barreto ay binalik yung issue kay Bato de la Rosa, di ba? Tapos si Atong Ang, dinawit na naman niya si Tebes. Di ba? Ibig ba sabihin no, si Atong Ang tsaka si Gretchen, ligtas. Si Bato de la Rosa at si Atong Ang tsaka si Greta, ligtas. Si Bato de la Rosa tsaka si Tebes, nasa kumukulong . Tanong lang. Gagamitin ba si Gretchen Barreto dito para madiin si Bato? Gagamitin ba si Atong Ang dito para madiin si Tebes? Yun ba yun? DOJ Secretary Ramula, yun ba yung ang investigasyon bang yan doon ba papunta? Tanong lang yan mga kareaksyon. Ngayon kung matalino kayo, naiintindihan niyo yung sinabi ko dahil ako hindi ko naiintindihan yung sinabi ko. Di ba mga kareaksyon? Napaghahalata na po ito. Pag-uwi ni Tebes, sumiklab na yung sabong na yan. At meron silang nilagay doon sa talik na pinabigatan ng mga sandbag, gano'n. Galing yan, oh. Ang ibig sabihin ng talpak, ay ang pagsusugal at paggastos ng taya sa online sabong, sa pamamagitan ng GCash. Ang mahal ng relo ni Bato, saan kaya nanggaling yan? My God! A senator has that watch. Oh my gosh! How did Bato ever become a senator? Tingnan mo yung line of questioning niya. Kailangan talaga lawyer ang mga nakaupo. People, vote wisely. Don't vote Bato. My gosh! Dapat sa'yo, game show. Tumatalpak kasi kung si Bato na to eh. Bato, ilabas natin yung mga talpak mo kaya. Alam ko may balance to sa'yo, Kate, no? Kate Villalon? The truth will come out, Bato. Dahil sa panlalaglag na ito ni Gretchen Barreto,
ay maraming naghinala na posibleng kasabwat raw si Bato de la Rosa sa pagkawala ng mga sabungero. Tila raw malalim ang pinaghuhugutan ni Greta patungkol sa isyo. Naririnig ko yung salita pa nung anak ko, yung salita ng mama. Sino to? Ang sagot sa akin ng anak ko, papa ko po yan. So dito na po nagsimula yung laglagan. Dito na po nagsimula sa hearing na ito, sa particular na hearing na ito, pakinggan po natin. Dito na po napikon si Greta, si Gretchen Barreto, na kung saan dahil sa line of questioning ni Bato de la Rosa, dito kaya atongang, nako mga reaksyon, yan ang sinasabi natin dyan. Di ba? Sinasabi ko na di ba? Si Gretchen, si Bato, si Atongang, si Tebes. Ito na, tuloy po natin. Pinatay na yung telepono. Takbo na po ako doon. Siguro mga mag-alas 9, nakarating ako sa Manila Arena. Alas 9 ng gabi. Gabi? Alas 9 ng gabi po, ng same date ng January 13. Saan ka galing? Paranaque po. Okay, go ahead. Diretso po ako doon sa basement na kung saan doon ang loading and dropping point ng Manila Arena. May isang basement po doon. Yung unang security po, ang sumalubong sa akin, ang tapang. Sabi ko, Brad, huwag kang matapang. Magulang ako nung pinuha ninyo mga tao, isa ako sa magulang. Pakisoli nyo lang kung anong problema pag-usapan natin. Pakisoli nyo lang, pakihabol nyo lang, and then kung ano-ano na po. Pansin ko, outnumber ako, kausap ko si Mr. Bakay at si Mr. Velasco, pare, bumaba na kayo dito. May problema dito. Lumabas na po ako ng basement, sinalubong po ako nung dalawang security pa po ng arena. Yung mga naka-jacket. And then yun ko lang po naalala yung mga pangalan na binanggit sa akin ng anak ko. Mabuti na lang po, nung time na yun, nakuhaan ko sila ng picture. Dahil nang dumating na po sila, yung mga kasama ko. January 13. So, banggitin mo na ngayon for the record para i-require natin si Atty. Santos na bitbitin niya yung mga gwardiya niyan dito sa next hearing. Pangalan, please. Para ma-record natin. Sana nga po, Atty. Santos, makarating yung mga tao nyo na hindi mawala. Hindi mo na problema yan. Problema na ng komite yan dito. Kami na bahala niyan. Mr. Chairman, Yes, sir. I think this is sensitive. Here, in confidentiality with the committee. He mentions the names. Huwag naman sana, we might be endangering the security of the security guards. So mas maganda na lang siguro, Mr. Chairman, ibigay mo na lang sa chairman, sa secretary. Isulat mo na lang mas mamaya. Opo, baka kawawa naman po yung tatlong security. Hindi lang masyado malinaw sa amin yung sickness defense. Opo. At kanina yung from the time na tumawag yung anak mo sa iyo, tapos inagaw yung telepono, doon, umpisa mo nga doon. Nung pong inagaw na nga yung telepono ng mama. Samahan mo ng oras at saka mga ibang information na importante na. Yes, Your Honor. Noong January 13, 7:45 p.m., nung huli kami nag-usap ng anak ko, alarming na po yung salita niya dahil sabi niya, Pa, bakit sinasakay sila Kuya James sa van? Pati ako, sinasakay ni ganito, ni ganyan, ganyan. Sabi ko, bakit? Anong problema? Hindi ko alam pa eh. Biglang may umagaw po ng telepono, nagsalita yung mama na, sino to? Narinig ko pa rin yung salita ng anak ko na papa ko po yan. Ang akin naman po, paalam ko lang Atty. Santos, yung anak ko po ang hanap buhay po doon sa event na yun, magpa-arkila po ng sasakyan. Tama ang FX. Hindi po yan nagsasabong. Hindi po yung nagsasabong, uulitin ko po sa inyo, Atty. Santos. Yeah, excuse me, sir. Please, you don't have to confront Hindi po. resource person. Sorry, Your Honor. You address
lahat na sasabihin mo sa akin. Sorry, Your Honor. Diretso doon. At, Sentimento ko lang po. for protocol, ha? Please. Apo, sorry, Your Honor. Sentimento ko lang din po kay attorney. Wala naman po akong personal kahit sa inyo. Bilang magulang po, sana lahat po naintindihan ng sino ang magulang, yung sentimento namin na biktima. Dahil nakakaawa po yung mga bata. Ikaw, ma'am, Mrs. Mother of James Bakay. Yung dalawang anak mo, ano po ang trabaho nila? Si James po, yan po yung nag-hunter. Handler ng manok. So, ma'am, pwede naman siyang magsugal online. Bakit sumama siya sa grupo ng nila ni Mr. Inumog, yung anak niya? Bakit sumama yung anak mo doon sa... Ikaw na magtuloy, yung patrolman na hinuli nyo na na-involved sa series of robbery hold-up cases ng 7-Eleven. Nakukuha niya mga 2,000, 3,000. And the reason being, kindly... Yes, sir. Thank you, sir. We have isa lang. Si Miss Rosalie dito po sa Manila Arena. Yes po, sila po. Naka-duty on guard doon po sa oras na yun. Thank you, sir. Ano tingin? Ano kala sa amin, mga tanga? Grabe. Mr. Donald. Yun po yung salaysay po ng 2 of our security guards that were given to CIDG. Alam mo, kahit sino man siguro, kung tatay ka, maging combative ka talaga. Pag ang anak mo ay tumatawag sa'yo, maging combative talaga ang dating mo. At sana, na-manage nyo ng gusto kung walang tinatago yung mga gwardya, minanage sila ng gusto. Sir, relax ka lang at hanapin natin yung anak mo, ganito gawin natin. Role yan ninyo as management ng arena. Dapat ganun ang pag-entertain natin. But anyway, Mr. Chairman. you're raising your hand? Before, tama. Before you, SP mo. Guardia ka doon, security ka doon, may nangyari, may mga sinakay. Hindi mo alam. Hindi mo nakita. Wala ka nakita. Yes. Sobrang... Anong tingin? Ano kala sa amin, mga tanga? Grabe. Mr. Donald, go ahead. Please go ahead. Thank you, Your Honor. Alam ko lang po kay Attorney Santos, hindi po ganun ang nangyari sa amin doon. Dito tayo. Okay. Sa Bilyonaryo News, mga kabatas natin, Celebrity in the Shadows, sabi, Gretchen Barreto, linked to missing Sabongeros case, remains silent amid speculation. Alam po ninyo talagang inukay lang nila no? Ni-rewind nila, rewind. Katulad po yung sinabi ni DOJ Secretary Remula na lahat daw po ng ebidensya laban kay Pangulong Duterte doon sa mga EJK ay wala na. So, i-redo daw nila, ulitin nila. Dito, ganyan din ang nangyayari dito. Alam ko na kung saan papunta to. Ang sabong ay papunta sa sugal. Ito, pakinggan po natin si Attorney. Attorney Libayan, anong masasabi natin dito, Attorney? Di ba kailangan matanong natin si Attorney Libayan kung siya ay DDS na o DDS. Kung DDS na o hindi pa. Palagay ko siya magalong. Dito tayo. Okay. Sa Bilyonaryo News, mga kabatas natin, Celebrity in the Shadows, sabi, Gretchen Barreto, linked to missing Sabongeros case, remains silent amid speculation. Mga kabatas natin, ipapaliwanag ko sa inyo ha. No, sinabi ko nga sa inyo noon nag-statement itong si Atong Ang noon kasi nga parang inaakusahan na siya na involved siya doon sa pagkawala ng mga Sabongeros na yan. Di ba, mga kabatas natin? Ngayon, mga kabatas natin, after ilang years ba?
Okay? After how many years may lumitaw na principal witness, whistleblower, mga kabatas natin, tungkol sa nangyaring pagkawala ng mga sabongero. At sinasabi na itong mga sabongerong ito, mga kabatas natin, na kinidnap at pinatay, ay nilubog sa Taal Lake. Okay? Ngayon, mga kabatas natin, ang nangyayari kasi, mga kabatas natin, itong si Gretchen Barreto daw, sinasabi nila na siya daw yung alpha member. Okay? Ibig sabihin dyan, mga kabatas natin, parang siya yung pinakamataas, na miyembro. Well, pwede rin sabihin, pinakauna doon sa lahat ng mga sabongero na nagre-register dyan. Okay? Tignan niyo, mga kabatas natin. Sabi dito, a well-known female celebrity has been mentioned in connection with the case of missing sabongeros based on claims by key suspect alias Totoy in the high-profile case now being investigated by authorities. Bakit si Gretchen Barreto yan? Kasi nga yung atong ang link niya. Siya yung dati, Siya yung dati na girlfriend ni Atong Ang nung mga panahon na yon na sinasabing alpha member daw dun sa kanilang Sabong Empire. Okay? Totoy, one of the accused in the kidnapping case, said the unnamed celebrity was part of the groups called Alpha Members and had already participated in key meetings. Yan, Alpha Members na yan. Ibig sabihin, mga kabatas natin, sila yung upline, parang ganun ba? Alpha Members. Under nila, itong mga taong ito, kasali na rin yung mga missing sabongeros na sinasabi. Okay? May isang babaeng celebrity, sabi dito, kasama siya sa alpha member. He said in a statement, isa rin siya, pag nagmi-meeting, andun siya, isa rin siya sa susi, kung sakali. So, sinasabi nila, alam niya. Although Totoy did not name the woman, online speculation quickly pointed to actress Gretchen Barreto. Social media users link her to the case due to her previous criticisms of the Senate probe into the sabongeros and her non-relationship with gambling operator Atong Ang. Sabi ko sa inyo Yan. Often referred to as the Isabong Kingpin, Ang has long been a controversial figure in the online sabong industry. Kaya nga nung nawala yung mga sabongeros na yan, naglabas siya ng statement, di ba, na sinasabi niyang wala siyang kinalaman. Diba? Barreto, in a 2022 Instagram story, questioned the Senate's handling of the probe and Senator Ronald Bato de la Rosa's role, but has not been officially named by authorities in any capacity in the current case. Parang sinasabi niya kasi dito, mga kabatas natin, noong 2022 hearing daw ng Senado, binabatikos yung hearing laban doon sa nawawalang sabongeros. Nagtataka tuloy yung mga tao. Bakit ka dumadaldal ng kanyan samantalang hindi ka naman kasali? So, doon siya linig tuloy ng mga tao. Kaya pala, ngal-ngal ka ng ngal-ngal nung nagkakaroon ng hearing tungkol sa sabong, dahil sa involved ka, isa kang alpha member. Yun ang sinasabi nila, di ba? She has yet to issue any response despite attempts to reach her for comments as of writing. Okay, sabi dito, nung Napolcom naman, mga kabats natin, na ini-evaluate na daw nila yung information, tapos nagkakaroon na ng investigasyon. Sabi dito, kinakailangan daw talaga na makausap si Gretchen Barreto. Siya ay dapat maghain ng kanyang reklamo sa Napolcom. Actionan natin ito, sabi. Investigators also said they are now working to verify Totoy's claim, including the potential role of civilians and uniformed personnel in the alleged operation. Napolcom has vowed that any police found to be involved will face immediate disciplinary action. Mga kabatas natin, ito yung sinasabi ko sa inyo na epekto ng sugal at hindi talaga maganda yung epekto niya. Di ba? At saka mga kabatas natin, in relation to that, okay, ito, sabi ni Nicasio Conti, CEO ng high impact research firm Capstone Intel Corporation, tinatawag na nilang a silent epidemic itong sugal. This includes online sabong because online sabong is also sugal. Okay? Which is available 24/7 and is being disguised as entertainment. Di ba? Totoo naman na yung sugal, mga kabatas natin, pinapalabas na entertainment. Samantalang hindi naman entertainment talaga yan, mga kabatas natin. Why?
Because if you actually are being entertained, di ba? Hindi dapat masisira yung buhay mo. Di ba? Siguro may entertainment, konti. Pero a huge part in gambling is the chase for the wins. Those dopamine hits. Di ba? Di ba? Yun naman yun eh. Iniisip ba ng mga tao dyan na parang nanonood sila ng TV at naaaliw? Hindi, di ba? Ang gusto nila, manalo sila. Yung dopamine. At saka mga kabatas natin, yung may angat nilang sarili nila sa kahirapan, makachamba, katulad ng mga sinishil nila na nanalo daw ng halos 1 bilyon para mabago yung kanilang sarili. Mabago yung kanilang pamilya, mabago yung kanilang kinabukasan. Diba? Sabi ni Ronjo, boring ang sugal for real. Tama, nasaan ng entertainment dun sa pindot ka lang ng pindot ng ganon? Roll ka lang ng roll. Tapos inaantay mo lang yung swerte na dumapo sa'yo. Is that entertainment? Kung meron po kayong kamag-anak na sugarol o nagsusukal, naiintindihan po ninyo yung sinasabi ni Atty. Libayan. Mga kareaksyon, marami na tayong mga kamag-anak, mga kapatid, kapamilya, nalulon sa droga. Hindi po entertainment yan. Minsan talaga na may nabubuwang pa nga, may alam niyo na, tinatapos nilang buhay nila. Marami pong negative effect ang sugal. Nag-iiwalay na mag-asawa, marami, baon sa utang. Paano entertainment yun? Ang nananalo po dyan na yung House of the Representatives. Kaya nga, House of the Representatives. Nandun sila para hindi ma-entertain, nandun sila para manalo, at addict na kasi sila. Nako. Tignan natin yung sinabi dito, ha. Disguised as entertainment lang daw yung sugal na yan. Online gambling has taken the country's gaming industry by storm. Actually, isipin niyo mga kabatas natin, pati mga gaming channels, di ba? Pati mga gaming channels sa YouTube, dati nagla-livestream. Livestream, actual game. Pero nung binayaran ng sugal, nagla-livestream pa rin. Pero sugal na. Nako. Tignan niyo yung Team Payaman. Ayan na. Si Johnny Boy. At saka si... Ulitin natin, timpayaman yun na. Johnny Boy, walang yaka Johnny Boy. Hindi ko kasi pinaparod ng mga timpayaman eh. Di ba? Timpayaman? May yumaman ba? Stream pa rin. Pero sugal na. Tignan niyo yung Team Payaman. Nako. Itong si Johnny Boy. At saka si... pangalan nun? Boss King. Si... Boss King. Yung asawa nung... Asawa nung... kapatid ni Kong TV. Basta yun. Whatever. Or whoever. Sugal na rin. Nag-stream na rin ng sugal. Itong ako si Doggy. Nag-stream na rin ng sugal. Why? Because of the money. Diba? Bakit hindi niya kukunin yung country's gaming industry by storm kung yan ang pinopromote ng mga gamers, di umano, si Boss King. Si Boss King. Yan ang pinopromote nila sa mga nanonood sa kanila bilang entertainment. Diba? With its accessibility and growing popularity, it's also taking money out of Filipinos'
pockets fast. Isipin nyo mga kabatas natin, no? Iilang tao lang yung nananalo na naman dito. Bilyonaryo na yung mga yan. Tapos yung mga Pilipino na may GCash na tig-100, tig si 50 kasi di ba piso pwede mong itaya. Ano ang palabas ng mga nagpapa online gambling? Sasabihin nila, oh, tignan mo, yung 300 pesos ko naging 31,000 pesos. Yung 500 pesos ko naging 20,000 pesos. Ganon sila mag-shield ng sugal. Kadiri yung mga taong yan. Di ba? Sabi ni Daniel J94, pandemic na online sugal. Sobrang dami nag-i-scatter dito sa amin. Isipin nyo na lang kung magkano ang nawawalang pera sa cancer sa lipunan. Cancer talaga ng lipunan yan, mga kabatas natin. Tignan nyo, 35-year-old site engineer who requested anonymity told the Philippine Star that she was able to win as much as 75,000 in one day and 120,000 in a week from playing online games. Diba? Tawag nila online game. Kasi daw entertainment. Hindi online gambling. Yan na po sinasabi natin dyan mga kareaksyon. Mantagin mo yung timpayaman. Bumaba na din pala sa online gambling. Nako, nakakadiri po talaga yan kung ganun mga kareaksyon. Di ba? Nakakadiri. Di ba? Sabi ni Bruno Get the Ball 5023. Di kadiri din pala si Makagago. Sa pagpo-promote niya ng sugal, kadiri siya. Alam niya yun. Nag-usap kami ni Makagago dyan. Nakita nyo naman yung interview nila. Di ba? Ni Kamatis Analysis Unit, ni Kayo, ni Michael, tsaka siya. Di ba? Linabas ko yung topic tungkol sa sugal. Pinaliwanag niya rin naman yan sa inyo. Alam niya. Alam ni Makagago mga kabatas natin. And I know Makagago mga kabatas natin is very respectful. Di ba? Kapag nag-uusap yan, pag nagko-comment, nung nanalo ako dun sa kaso kay Rafi Tulfo kumakailan, di ba? Nag-comment siya. He's very respectful. Wala namang problema doon. Wala kaming issue doon. Kung nga sinabi ko sa inyo, issue hindi tao. Yung pag-promote niya ng sugal, kadiri yun. Kahit maging magkaibigan kami. Kahit kaibigan ko kung nagpo-promote ng sugal, kunwari, matagal ko ng kaibigan, like for example, for 20 years, kadiri yung pagpo-promote niya ng sugal. Kadiri. Alam niyo ba kung anong nagustuhan ko kay Atty. Libayan? Yung pagbibigay niya ng komento. Alam mo niyo kung anong hindi ko nagustuhan sa kanya? Baka magalit siya sa akin eh. Medyo mabagal lang siya maganda siya, magaling siya magbigay ng mga opinion. Tsaka reaksyon, very critical thinking. Ang ginagamit niya yung critical thinking. Pero medyo mabagal lang siya mag-deliver. Sorry attorney, idol kita, pero bilis-bilisan mo na minsan. Diba? Ano mga reaksyon, ano pong masasabi ninyo sa ating napakaganda reaction video na ito? Naniniwala po ba kayo na si Bato de la Rosa ay sangkot na naman dito sa sugalang ito? Si Tebes, si Gretchen Barreto, si Atong Hang, nako, sila ba ay gagamitin lamang para idiin si Bato o si Tebes? Si Atong Hang kaya at saka si Gretchen Barreto ay hindi talaga ang pakay nila, bakit nila kinakalkal ito? Ang pakay talaga nila, di umano. O ano po ba tingin ninyo? Ang pakay po ba nila ay si Tebes at si Bato de la Rosa? O yung timpayaman na mga kadiri kayo. Hindi, sinabi lang niya ni Atty. Libayan. Hindi, kaya ngayon kung nagpo-promote kayo ng sugal yung timpayaman, walang niya kayo.
Di pa kayo natuwa sa kasikatan ninyo? Sugal pa talaga? Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dati laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap ngunit ikaw ay dumating sagot sa aming mga dalangin muli kaming babangon mabuhay ka Tatay Digong Ama maraming salamat aming mga mata'y minuhulat gawain ng masasamay iyong isiniwalat ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Very Pinamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.